Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotions ngayong May 15. Easy or hard paths. Abiham na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 14. Sabi po ay, Now in the 18th year of King Jeroboam the son of Nebat, Abijam began to reign over Judah. He reigned for 3 years in Jerusalem. His mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom, and he walked in all the sins that his father did before him, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as the heart of David his father. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave his lamp in Jerusalem, setting up his son after him, and establishing Jerusalem, because David did what was right in the eyes of the Lord, and did not turn aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the matter of Uriah the Hittite. Now there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life. The rest of the acts of Abijam and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam. And Abijam slept with his fathers, and they buried him in the city of David. And Asa his son reigned in his place. Sa passage na ito, makita natin ang comparison ng iba't ibang hari ng Israel at Judah. May mga piniling sumunod sa Diyos at may mga piniling sundin ang mas madaling daan. At dito natin makikita ang 3 teachings. Ang una ay Jeroboam set the standard for evil leadership. Si Jeroboam ay naging simbolo ng masamang leadership sa Israel. Sa halip na ilapit ang mga tao sa Diyos, inalayo niya sila sa pamamagitan ng idolatry at maling direksyon. At dahil dito, maraming hari pagkatapos niya ang sinabing sumunod sa kasalanan ni Jeroboam. Pinapakita nito kung gaano kalakas ang influence ng isang leader. Pwedeng magdala ng kabutihan o kapahamakan. Ganito rin sa atin. Kahit hindi tayo hari, may influence tayo sa ibang tao, sa pamilya, kaibigan o sa community natin. At second, David set the standard for good leadership. Hindi perpekto si David, pero siya ang naging standard ng good leadership dahil sa puso niyang bumabalik sa Diyos. Kapag nagkakamali siya, marunong siya magsisi at magpakumbaba. At ang buhay niya ay hindi centered sa perfection, kundi sa faithfulness sa Diyos. Ito ang tunay na mark ng isang mabuting leader at mabuting tao. Hindi yung hindi nagkakamali, kundi yung marunong bumalik sa Diyos. Ang last, Rehoboam and Abijam chose the easy path. Sa halip na sundan ang halimbawa ni David, pinili ni na Rehoboam at Abijam ang mas madaling daan, compromise, disobedience at pagiging okay sa kasalanan. At minsan, ganito rin tayo, mas madaling sumabay sa mali kaysa manindigan sa tama. Mas madaling piliin ang comfort kaysa obedience. Pero ang easy path ay hindi laging ang tamang path. Minsan, ang tamang daan ay mahirap sa simula, pero iyon ang daang may tunay na blessing at peace. Ang devotion na ito ay paalala na araw-araw may choices tayo. May easy path at may godly path. At hindi laging pareho ang dalawa. So ngayong araw, tanungin natin ang sarili natin. Anong path ba ang pinipili ko araw-araw? Yung madali lang ba o yung path na alam kong tama sa harap ng Diyos? Dahil sa huli, hindi ang easiest path ang magdadala sa atin sa tamang destination, kundi ang path ng obedience at faithfulness sa Diyos. Yun lamang po.